Handa na ba kayo sa nalalapit kong pagdating? Sinunod at ginawa niyo ba ng tapat ang aking mga salita? Magpanalanginan kayo sa bawat isa. Huwag ninyong takluban ng inyong maling pag-aakala ang aking salita, sapagkat kung ako'y iniibig ninyo, kayo'y susunod ng walang anumang pag-aalinlangan. Makakamit ninyo ang aking pagbabasbas kung laging nasa sa inyo ang aking pag-ibig. Maging handa kayo. Mga anak, naging tapat ba kayo sa inyong paglilingkod? Magkaisa kayo sa iisang layunin upang hindi kayo mabaliwala. Ako ang nakakakita sa inyong mga ginagawa. Kaya kapag kayo sumunod. Good morning mga kapatid. Handa na ba tayo? Alam nyo, meron tayong faith. Yung faith na yon, kailangan pagkasunduan natin. May sinasabi sa Bible kung 2 o 3 sa lupa ang pagkasunduan ng isang bagay, gaganapin ito ng amang nasa langit. Ang pananampalataya ko, hindi tayo mamamatay. Let's think big. Maging ang faith natin malaki. Hindi tayo mamamatay. Buhay tayong kukunin. At yan ay may kondisyon. Yung magpapakabanal-banal. Kaya ikaw ba'y handa na magpakabanal-banal? Kasi habang hinahanda mo ang sarili mo sa pagbaba ng Panginoon Jesus para kunin tayong buhay, kailangan nagpapakabanal-banal. Ano yung nagpapakabanal-banal? Sumusunod ka lagi sa lahat ng kautusan ni Kristo. Ito ang kabanalan. Ito ang pananampalataya. Kaya tsiksigin mo sa sarili mo araw-araw, ako ba'y tunay na Kristiyano? Ako ba'y sumasampalataya? O buhay ako kukunin. Nakakatiyak ka. Babasahin ko sa inyo Matthew 18:20. Umpisahan natin ng 19. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng 2 sa inyo sa lupa, o saan ba tayo nandun? Nasa lupa. Hindi lang tayo 2 o 3, ang dami natin. Siguro mga 4 na po. Sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin. So anything na hihingin natin, ang hihingin natin, buhay tayo kukunin ng Panginoon. Walang mamamatay sa LCJ ministry. Pero may condition nga yan. If my words abide in you and you abide in me, ask anything, I will give it to you. So meron tayong paninindigang gagawin. Meron tayong pagpapagal. Meron tayong pagsunod na gagawin na talagang tayo magiging totoong alagad ng Panginoong Jesus. Hindi lahat na sumasampalataya alagad Dahil sabi ni Kristo sa John 8:31 yun Sinabi niya sa mga Hudyong sumasampalataya, kung tunay kayong mga alagad ko, magsisipanatili kayo sa aking salita. Yun ang pananampalataya. Yun ang kabanalan. Mananatili tayo lagi sa salita. At may napapansin na nga ako sa LCJ Ministry. Dito lang sa Palacio Church maagap nang dumating. Ibig sabihin, natatakot na. Kasi nakakatakot maiwan. Kasi katungkulan natin, magtitipon-tipon tayo every Sunday para sambahin ng Diyos. Sa Hebrews 10:25 yun. Nalalaman na natin na malapit na ang araw ng pagbaba ng Panginoon. Huwag nang kalimutan ang pagtitipon. Yun ang pagsamba. So, kapag ginagawa natin ang lahat ng kalooban ng Panginoong Hesus, ibig sabihin, buhay ka kukunin. O tayo, may magnanakaw pa ba rito? May akan pa ba? Checkin natin sarili natin. Ikaw ba'y mapag-imbot pa? Si Judas ka pa ba? Nangungudis ka pa ba doon sa supot? Kasi si Judas, siya yung tresurero Ang ginagawa niya, kung marami namang nandun sa loob, kumukupit siya. Paunti-unti niyang ginawa. Tapos nung bandang uli, big time na, 30 pirasong pilak na. Nilakihan na niya. Hindi nakupit, binenta na si Kristo. Tayo ba'y nangungupit pa? Ibig sabihin nun, buong-buo mo bang ibinibigay ang ikaputan dugo o hindi? O di si Judas ka pa, bandang huli, tatakwil mo na yung pinuno mo. Tatalikod ka na sa pananampalataya. Mag-aharakiri ka na, magbibigti ka na, katulad ni Judas. So habang may panahon pa, binibigyan tayo ng chance ng Diyos na magpakalinis, magpakabanal-banal, na laging sumusunod sa salita ng Diyos. Bakit ka ba nag-Kristiyano?
Ano ba talaga layunin mo? Ako, I always speak of myself. Ang layunin ko na maligtas ako. Wala akong pinangarap sa buhay o inambisyon kundi maligtas lang ang kaluluwa ko. Makasama ko yung Diyos ko forever and ever. Yun lang. Kahit nga ano pa ang mangyari sa akin, ayun na nga, kung ano nga nangyari sa akin eh. Okay lang sa akin. Kasi ang target ko lang, maligtas ako eh. Alam ko sa araw na yun, ililigtas ako ng Diyos ko. Yung Diyos natin, yung gumawa ng langit at lupa. Yung Diyos ng LCJ Ministry, ang Diyos na buhay. Yun ang gumawa ng langit at lupa at itong iglesia to ay tinatag niya sa pamamagitan ng apostol at mga propeta. At nalalaman natin na ito yung unang pag-ibig. So mananatili tayo lagi sa unang pag-ibig. Merong iba kasing kasamahan natin na sabi nila natagpuan din namin ng ibang church eh. Katulad din sa atin. Pangalawang pag-ibig yun eh. Ang sabi ng Diyos, unang pag-ibig eh. Nilimot mo ang aking unang pag-ibig. Kaya kung hindi ka magsisisit, manunumbalik ka sa dating ginagawa mo, paririyan ako, aalisin ko ang kandelero sa iyo. Yun yung ilaw eh. Wala na Holy Spirit sa iyo. Aalisin. Sapagkat ang pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang buhay na ikabubuhay natin ngayon, sa pananampalataya kay Kristo Jesus na sa salita ng Diyos. Check ourselves. Baka mamaya kasi akala mo nakatayo pa, ano pala, nakabuwal ka. Aanhin natin lahat ng bagay sa lupa. Makapit mo man ang lahat ng kayamanan sa lupa, lahat ng karangyaan, karangalan, lahat na everything, at ang kaluluwa mo hindi maliligtas. Ano ba, napala mo sa buhay? Alam nyo, ang nakikita ko talaga success and happy in life, yung gusto mo yung ginagawa mo. Natagpuan mo yung gusto mong buhay. At ito yung gusto kong buhay eh. Yung nahihirapan ng pagsunod kay Kristo. Ito gusto ko eh. Yung makasunod sa kalooban ng Diyos. So, ang gugustuhin natin din yan eh. Kaya nga meron tayong pananampalatayang lahat eh. Kailangan yung faith na yun, solid natin pinagkakaisahan. Sabi ng Philippians 1:27. Magkaisa tayo ng pag-iisip, iisang espiritu, iisang akala. Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So yung ating pamumuhay nababatay sa Ebanghelyo ni Kristo. So ang buhay natin araw-araw ayon sa Word of God lagi. Yun ang kabanalan. Yun ang pamumuhay. Upang maging ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y nagkakaisa sa iisang espiritu. Nasa isang espiritu ba tayo? Sa isang turo lang ng Holy Spirit? Na magkaisa tayo ng pag-iisip na ang pag-iisip na ito'y na kay Kristo? Magkaroon tayo ng pag-iisip ng Word of God. Ano yung Word of God? Matthew 18:19. Kung dalawa o tatlo sa lupa ang hingi ng anumang bagay ay gaganapin ito ng Ama. So, yun ang hihingi natin araw-araw bago tayo matulog, paggising natin. Panginoon, maraming salamat po, buhay pa ako. Binibigyan mo pa ako ng chance na mabuhay at magpakabanal-banal. Kami po lahat, pray one to another. Lahat po kami, Ama, isa-isahin mo. Yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo, kapatiran, na buhay tayo kukunin. Kung lahat tayo nananalangin dito, lahat tayo buhay na kukunin. Hindi lang dalawa o tatlo yung nagpe-pray ng gano'n, napakarami. Sabi, ang panalangin ng isang matuwid, malaki na gagawa eh. Sabi sa James. Napakarami nating matuwid eh. Tayo yung nalabi sa LCJ Ministry na nababautismo sa apoy. Kaya ka binabautismo sa apoy para mabanal. Kaya ka dumadaan sa maraming pagsubok para mabanal. Kasi iaalay tayo ng Panginoong Hesus sa Ama. Hindi niya tayo pwedeng iaalay na tayo makasalanan pa. Malinis na malinis, walang bahay dungis. Bigas na, wala nang ipa. Pwede nang kainin, pwede na maging pagpapala sa iba. Kasi kung ibibigay mo pa, sa iba yung palay, magpapatanggal pa ng iba yun eh. Kung bigas na, isasaing na lang niya, kakainin na lang niya. So tinawag tayo para maging pagpapala. So gawin natin ang buhay ng pagpapala. Lahat ng bagay na binibigay ng Diyos sa atin, ibibigay din ng libre natin sa iba. Pagpapalain natin ang lahat. Mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo matitibay sa iisang espiritu, na kayo nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Nagkakaisa tayo sa kaluluwa, sa isip, damdamin at kalooban. Yung priority natin, yung gusto natin sa pananampalataya. Doon sa layunin ng pananampalataya, kaligtasan ng kaluluwa. Alam niyo, pag gusto ng Diyos, payamanin ka, yayaman ka lang.
Siya nagbibigay ng karangalan at kayamanan eh. Kung gusto niya paramihin ang pera mo, paramihin niya. Nasa kanya ang buhay at kapalaran eh. Kung ibinibigay natin sa Diyos ang pananampalataya sa kanyang kamay, lahat ng bagay sa buhay natin, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, may kinalaman siya. So, hindi mo na dapat questionin eh. Kasi nandun na yung faith mo eh. Kapag ang pananampalataya natin is in full obedience, sabi sa Deuteronomy 6:5, at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Yung puso, yun yung buhay. Sabi sa kawikaan eh, ingatan mo ang iyong puso na dinadaluyan ng buhay. So ang ating puso, yung ating buhay. Anong uri ba ng buhay tayo meron? Ibigin ang Panginoon mo na Diyos ng iyong buong puso. So yung ikabubuhay mo, pag-ibig sa Diyos yun. Ibig sabihin, yung pamumuhay mo, karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang pag-ibig ng buong puso. At ng buong kaluluwa mo, yung isip mo, damdamin mo, kalooban mo. Ito ba'y naayos na? Na-reborn na ba? Ito ba'y nagiging katulad ng isip ni Kristo, damdamin ni Kristo, kalooban ni Kristo? At ng buong kalakasan mo, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo. Yun ang kalakasan mo, yung mga nakakagawa eh. So, ganito ang ating pamumuhay, ang ating pag-iisip, ang kalooban, damdamin, ang ating kalakasan, pagsunod lang sa Word of God. So, siguradong rapture tayo. We are in the rapture generation. This generation shall not pass away until all the prophecies shall be fulfilled. Lahat na ng propesya nagaganap na. Napakarami ng Antikristo. Ang Antikristo, yung dating kasamahan natin na lumabas, tumalikod sa iglesia, yun ang Antikristo. Sabi sa 1 John 2. 1 John 2:18, mumunti ko mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyo narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon, lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So ito ang Antikristo, ito ang kalaban ng Diyos eh. Yung kasamahan ng Diyos, kakampi niya, lumaban sa Kanya. Katulad ni Lucifer. Dati niyang kasama, lumaban sa Kanya. So ito yung kalaban ng Diyos eh. Yung kakampi nung una, tapos naging kalaban, yun ang kalaban ng Diyos. Pero hindi pa niya kakampi, open pa Diyos doon, yung mga unbeliever. Yung hindi pa nakakakilala sa Diyos, open siya doon. Pero pag nakakilala ka na, tumanggap ka na, at lumabag ka sa utos, sabi sa 2 John 2:20, matindi yun. Peter 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo, ay muling nahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Buti pa hindi ka na naging Kristiyan, buti pa hindi ka naging kakampi ng Diyos, dahil magiging kalaban ka din naman pala. Di buti pa hindi ka na nag-Kristiyano, o hindi ka naman pala susunod sa lahat ng dekreto ng apostol, hindi ka pala susunod sa utos ni Kristo, ba't naging Kristiyano ka? Pag nag-Kristiyano ka, isa lang ang kalooban mo, ang paligayahin ng Diyos, ibigin ng Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa lahat ng utos ni Kristo. So ito ba, ginaganap mo ba ito para mapatunayan isa ka sa mararapture? Sabi ng John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ganun may mabubuhay siya. Ang namamatay lang naman yung katawan eh. Katulad ng Panginoong Jesus, ang namatay sa Panginoong Jesus, katawan eh. Kaya ginulorify yung katawan eh. Ganun, tayo, hindi tayo mamamatay eh.
Hindi tayo makakaranas ng mamatay ang katawan. I-glorify ng buhay. Yun ang napakatindi. Yun ang napakatinding gaganapin ng Diyos sa atin. Kung tayo magpapakabanal-banal lahat, magkakaisa sa espiritu, sa isip, sa damdamin, sa kalooban, sa pamumuhay sa Ebanghelyo. Ito yung ating pag-uubusan ng panahon sa huling araw. Dito na tayo nakapokus sa pagpapakabanal. Wala ka nang gagawin, hindi sumunod lang ng sumunod sa Panginoong Hesus. Pag meron ka hindi nasunod, hingi agad ng tawad. O di banal ka na naman. Huwag mo sasadyain ang kasalanan. Habang nabubuhay tayo sa lupa, isa lang ang motive mo. You are what you think eh. Kung ano iniisip mo, yun te. Pag iniisip mo na magpapakabanal ako, susunod ako sa lahat ng kalooban ng Diyos, yun te. So yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. So dadatnan ka ng Panginoong Hesus banal. Kasi yun ang nasa isip mo eh. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang gagawin mo eh. Kaya sabi, magbago kayo ng pag-iisip. Bagihuin niyo ninyo ang espiritu ng inyong pag-iisip. Maging kayo magkaroon ng pag-iisip ni Kristo. Have the mind of Christ, the Word of God. Wala na ibang gagawin eh. Ano ba gagawin natin? Sayang yung pagkakataon. Sayang yung panahon. Lalo na yung iba. Napakatagal ng panahon tapos biglang tumalikod pa. Sabagay, si Lucifer nga, hindi natin alam. Baka bilyon-bilyon taon yun. Kasi banal siya noong una, matuwid siya, perfect eh. Walang bahid-dugay si Lucifer noong una. Pero natagpuan sa kanya yung karumihan eh. Ayaw niya ng archangel. Gusto niya, Diyos siya. Kaya malapit na. Itong September, last week of September, magmi-meeting si Pope Francis at ang buong United Nations. Ang agenda nila, goodwill to man, peace, brotherhood, love to mankind. Ayun na yung one-world government eh. Pag nailon siya dyan officially na itatag na yung one-world government, magsisimula na dyan ang tribulation. So, before the tribulation, kukunin tayo. Kaya dadaan muna tayo sa apoy. Pag dumadaan tayo sa apoy, nababanal tayo. Bakit? Hindi mo gagawin yung gusto mo eh. Ang gagawin mo, Word of God. Kasi bago nilalang ka eh. Meron kang life, resurrected life. Kaya dadaan ka sa apoy para malaman ano ba talaga ipamumuhay mo. Sabi sa Deuteronomy 8, at inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatlubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba at subukan ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. Ginawa yan kay Haring Hezekiah. Nilagyan si Hezekiah ng bukol. Kung panahon natin ngayon, cancer yan eh. Mamamatay na siya. Sabi ni Isaiah, mamamatay ka na. Sabi ni Hezekiah, idalangin mo sa akin. Unawain niya yung una kong pag-ibig, yung nakaraan kong gawa. Alalahanin ng Diyos. Nakipag-usap, sabi ni Isaiah kay Hezekiah, dininig ng Diyos ang dalangin mo. Bibigyan ka pa ng 15 years. Pinabayaan talaga siya, si Hezekiah. Pero masunurin si Hezekiah, pinabayaan. Para malaman kung susunod ba talaga si Hezekiah o hindi. Sumunod talaga siya. Ayun, pinagpana siya. Si Job, walang kasalanan si Job, pero pinadaan sa napakatinding hirap. Isang banal na walang kasalanan, dumaan sa napakatinding hirap. Eh lalo na yung nagkakamali tayo at nagkakasala. Yun nga, walang kasalanan, napakatindi ng dinaanan eh. Pero pinagpala, sabi sa James 5:11. Si Job na nga, isipin nyo, si Job walang kasalanan, walang ginawa kasalanan. Nag-request lang yung demonyo eh. Pinahintulutan ng Diyos, okay, request granted, pero hindi mo papatayin yan. Pag pinatay mo yan, patay ka sa akin. Mapapaaga pang impyerno. So, sumunod si Lucifer. Sige, kaya lang naman nakakasambayan, daming pera eh. Malakas yan eh. Subukan natin. Sige, subukan mo. Biruin yun, sa loob lang ng isang araw, patay lahat ng anak, 7. Sa loob ng isang araw, lahat ng kayamanan, yung camel niya, tupa niya, kambing niya, lahat patay. Nagtitira lang ng isa para mag-report. Tapos sabi ng asawa niya, sumpahin mo na yan, Diyos mo. Ano sabi ni Job? Hangal ka ba? Tumatanggap tayo ng kabutihan siya. Hindi ba tayo tatanggap ng kasamaan? Hindi ganun ang Diyos natin. Dadaan tayo lahat sa kahirapan, sa pagsubok, sa lahat ng pagtitiis. Para malantad kung ano ka, kung ginto ka ba o hindi. Kasi yung ipa ng bigas, hindi naman ginto yun eh. Kulay ginto. Pero tanso yun. Kailangan tanggalin yung pagkatanso natin o lumang pagkatao. Yung kilos ng laman o outside man, outer man, yung inner man na puti-puti, yun ang kailangan lumabas. Pag malapit na lumabas yun at tatapos na tanggalin yung ipa,
bababa ang Panginoong Hesus. Ilan sa atin yung pumuputi na? Sabi ni Fernando po, hindi ko kinakain ng bigas eh. Isinasain ko muna, sabi niya kay Eddie Garcia. Isasain muna bago kainin. Sabi niya, kulang ka pa. Hindi ka pa sapat, sabi ni Eddie Garcia, para kumain ng bigas. Sabi ni Fernando, hindi ako kumakain ng bigas, niluluto ko muna, ginagawa akong kanin. Ano yung tanga? Kakainin mo yung bigas, ano yung popcorn? So, ganun eh. Kapag tayo ready na, magiging pagpapala tayo sa iglesia, sa ating mga pamilya. Unang-unang pagpapala tayo sa Diyos. Susunod sa pamilya. Yung revelation ng apostol natin, God, Word of God, family, and then ministry. Iglesia. So, yun ang sistema, hindi tayo aalis doon sa revelation. Ang Panginoong Yesus nagbigay ng hiwaga sa mga apostol. Ang naging problema ng iglesia natin, kinu-question yung apostol. Hindi pinaniniwalaan. Kung hindi ba naman sang katerbang mga hangal to. Kayo ba isinugo? Yung isinugo ang sundin ninyo. Yung isinugo, dahil yun ang isinugo eh. Natatanda ko, sabi ni Brother Manny, kinu-question ako ni Binuya eh. Sabi ni Binuya, dapat siya daw ang apostol. Sabi ko, kung ikaw ang apostol, ba't ako pinili? Di ba simple-simple, kung siya yung apostol, ba't siya pinili? Masyado may mga standard to mga ito eh. Pag ukol, bubukol. Kapag nawala ka sa Palacio Church, hindi bumukol, hindi ukol, hindi bubukol. Ganun lang eh. Kung ikaw anak ng Diyos, mananatili ka sa LCJ. Pero pag nawala ka sa LCJ, hindi ka anak ng Diyos. Ganun kasimple. Bakit? Eh, tunay na iglesia to eh. Itinayo ito ng Diyos. So, ang ilalagay dito, puro tunay. Hindi siya maglalagay ng peke. Para maging tunay ka, magpakatotoo ka sa sarili mo. Uminom ka na Sprite. Magpakatotoo ka. Siguraduhin mo sa sarili mo na ikaw araw-araw Kristiyano. Siguraduhin mo sa sarili mo araw-araw nagpapakabanal ka. Kung magkamali ka, patatawarin naman eh. Huwag mo na sasadyain ng kasalanan. Kasi pag sinasadya mo, dumami ng dumami, palalayasin ka naman. So kahit tayo nagkukulang, nagkakasala, hindi naman intentional, inuunawa ng Diyos yun eh. Ang hindi uunawain ng Diyos, yung technical power. Yung intentional na kasalanan. Alam mo na yan eh, hindi ka pa sumunod sa banal na utos, sabi. Basahin uli natin yun. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan, ng katuwiran sa pagkatapos na makakilala ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. So na-born again eh, nalinis na eh. Ba't bumalik pa uli na dumihan na naman? Bakit kinain na naman yung sukat yung Eva? Naging aso na naman? Dating pagkatao na naman? Nabuhay na naman sa laman. Dapat, nagsimula tayo sa Espiritu, magtatapos tayo sa Espiritu. Napakahalaga ng pagtatapos sa Espiritu. Ang pinakamahalaga yung pagtatapos, hindi yung umpisa eh. Yung umpisa, kahit nagsimula tayo ng sa laman eh. Pero yung pagtatapos mo, nagtapos ka sa Espiritu, yun ang matindi. Yung nagsimula sa Espiritu, natapos alam, katulad ni Lucifer. Nagsimula sa Espiritu yun eh. Kasama ang Diyos. Talaga napakatagal na panahon, hindi natin alam. Nagpapanik, panahon siya sa bundok ng Diyos. Dumating yung panahon na nagsawa siya. Ayoko na ng Archangel, gusto ko Diyos na. I am God. I will sit in the throne of God. O ganun din tayo nung araw, yung ibang mga kasamahan natin, di ba? Banal naman eh. Masunurin naman eh. Hindi mo kakalaing tatalikod yung ganung klase. Pag nakikita mo siya, yung, kaya nga talagang hindi ka mag-judge sa itsura eh. Kung titignan mo itsura, okay eh. Pero yung palang kaloob-looban na madumi. Di ba? So hindi ka pwedeng humatol sa panlabas na inyo sa puso eh. Nakikita mo ba ang puso ng tao? Ang Diyos lang nakakakita nun eh. Nakikilala ng Diyos ang Kanya. So alam ng Diyos kung sino yung buhay na kukunin sa atin. Alam ng Diyos kung sino yung mamamatay sa atin. Alam, so, ibigay mo sa Diyos ang pagtitiwala. Sabi sa 1 Peter. Kaya't ipagkatiwala naman ng nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na dumalang. So ilalagay mo sa kamay ng Diyos ang kaluluwa mo, pag ibinigay mo sa Diyos ang purpose mo sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Kautusan ni Kristo. So lahat ng kautusan ni Kristo, yun yung mabuti. Pag hindi kautusan ni Kristo, hindi mabuti yun. Pero mag-isip kayo ng kautusan inutos na masama. Kahit isa lang. Anong utos ng Diyos yung masama? Na makakasira sa iyo. Wala kang maiisip na lahat ng utos ng Diyos makakabuti sa atin eh. So malalaman niya, sabi sa 1 John 5:3,
Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So magsisinungaling ba ang Diyos? Bakit hindi mo nasusunod yung magagaang na utos? Ayaw mo eh. Di ba? Halimbawa, sabihin ko lang kay Nori, Nori, pakiabot mo nga sa akin yung nasa tabi mong bag. Eh kung ayaw niya, kahit katabi na niya, ayaw niya. Di ba hindi niya ibibigay? Ayaw eh. Pero ang dali-daling gawin, no? Hindi niya gagawin, ayaw eh. So ano problema? Ayaw mo. Kasi pag ayaw mo, hindi ka na mapipilit. Ayaw mo, hindi huwag mo. Ang pagpapalain lang ng Diyos, yung tunay na sumusunod sa Kanya. Sabi ng Psalm 119:2, mapalad silang nagsisipag-ingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. So kapag tayo lumalapit sa Diyos, buong puso. Pag nagpe-pray ka, buong puso. Alam niyo, pag sanay na kayo mag-pray bago matulog pag-gising, makikita ninyo talagang sanay na kayo mag-pray. Hinahanap niyo lagi ang Diyos ng buong puso. Pero pag hindi ka sanay mag-pray, pag higa mo, gusto mo matulog na lang eh. Tapos manood, hindi ka sanay eh. Kasi nasa pagsasana yan eh. Magsanay kayo sa kabanalan. Kapag lagi ka sumusunod, lagi ka susunod. Pero pag hindi ka sumusunod, hindi ka talaga susunod. Sabi ng Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod. Bakit sinasabi ni Pablo nakikita niya sumusunod eh. Kasi ang magiging batayan ko lang din yung pagsunod nyo eh. Hindi ko alam ang puso nyo eh. Kaya hindi ko pwedeng hatulan kahit sino dito eh. Kahit nakikita ko pang message, ginagawa siyang masama, hindi ko pa rin siya pero makikita ko yung hindi niya pagsunod. So yun ang makikita ko yung ginagawa niya. Pero yung kabutura ng puso niya, hindi ko alam. So ang hahatulan ko, yung ginagawa niya, hindi siya. Iba yung hatulan mo siya eh. Ang Diyos lang ang hahatol doon. Pero yung hatulan mo yung ginagawa ng tao, pwede nakikita mo eh. At ang paghatol mo, pwedeng tama, talaga nakikita mo eh. Hindi siya sumusunod eh, yun ang hatol mo. Kung sumusunod siya, di sumusunod siya, yun ang hatol mo. Pero pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, walang sino mang pwedeng umatol. Sino kang hahatol sa alipin ng iba, sabi ng Diyos? Hindi ka pwedeng umatol, kahit sino. Ang Diyos ang hahatol pagdating sa kaligtasan. Ang pwede na nating hatulan, yung ginagawa niya. Katulad ng sinasabi ni John kay Diotrephes. Ikinuwento ni John, sabi niya, yung ginagawa ni Diotrephes, yung hindi kami tinatanggap, pinagbabawalan pa yung iba sa pagsamba, at nagsasalita ng masama laban sa amin. So yun ang hatol ni John, yung nakikita niya kay Diotrephes. Ikinuwento pa niya, sinasabi pa niya sa iglesia. So ganoon din ang ginagawa natin, ikinuwento natin ang ginagawa ng kapatiran natin dati sa iglesia. So yun ang hinahatulan natin, yung ginawa nila, hindi yung kaligtasan nila. Baka mamaya sa'yo ihatol ng Diyos yun eh, ikaw ang hindi iligtas. Ang gawin natin, supili ng sarili, sabi sa 1 Corinthians 9:27. Baka sakaling sa pangangaral natin, tayo itakwil. So, laging concentrated tayo sa sarili lang. Tignan mo ang iyong sarili, mag-ingat ka sa iyong sarili. Siguraduhin mong ligtas ka. Siguraduhin mong sumusunod ka. Madali lang naman eh. Magagaan nga ang utos, dekreto ng apostol eh. Inisa-isa eh. Ang problema, kaya hindi mo nagagawa, ayaw mo. Eh di, sasabihin ng Diyos eh, di ayoko din. Kung ano yung hatol mo, inanghatol na yan. Ayaw mo sumunod sa akin, di rin ako susunod. Ayaw mo, di ayoko din. Ayaw mo pumunta sa langit, di sige, ayaw ko din. Gusto mo pumunta sa langit, di sige, pumunta ka. Ayon sa paghatol natin, ihahatol ng Diyos sa atin eh. Ayon sa panukat na isusukat mo, ang isusukat sa iyo. Ano yung panukat mo? Yun ang isusukat sa iyo. So, nasa fair judgment ng Diyos, hindi siya magkakabali ng hatol eh. Kasi hindi niya tayo pakikialaman sa ginagawa natin. Makikialam lang siya pag gusto mo makialam siya. Hindi ka tulad ng demonyo. Kahit ayaw mo, pakikialaman ka na, pakialamero yun eh. Guguluhin ang buhay mo kahit ayaw mo. Kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko. So walang hypocrisy nagaganap. Kunti bagos pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sariling pagkaligtas. Lubusin ninyo.
Ang sariling pagkaligtas ng may takot. So, hindi sinasabi dito sa ibang pagligtas. Sariling kaligtasan, lubusin ninyo. Ang sariling kasyo, siguraduhin mo sa sarili mo. Ako ba'y maliligtas ba ako? Kasi inventaryohin mo sarili mo. Bago ka matulog, inventaryohin mo. Kung sa oras kayang ito, maliligtas ba ako? Titignan mo, ano ba nagawa ko? Titignan mo, ano ba nagawa ko? Kung may nakita kang palpa, hihingi kang tawad, okay na, bukasan na naman. Bukas na naman yun. Simula na naman ng bagong araw. Checkin mo araw-araw, sinasabi mo, sabi sa 2 Corinthians eh. 2 Corinthians 13:5. Sinasabi ninyo ang inyong sarili. So, hindi pinasisiyasat yung pastor. Kaya ang dami ng disgrasya sa LCA, siniyasat yung pastor. Chinecheck, katulad ng naganap ng araw sa Baras. Kaya na-disgrasya si Brother Ross, ang chinecheck yung apostol eh. Ayaw niya checkin ang sarili niya eh. Tapos lumaban pa at nagtayo ng sariling iglesia para si Lucifer. End times eh. Ayun, na-end sila. End yung kinuha nila, yun, the end nila. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, tingnan mo, ikaw ba'y nasa Word of God? Checkin mo ang sarili mo, nakakasunod ka ba sa Word of God? Meron ka bang nalalabag, na utos? O di sundin mo. Ganun lang naman ang Diyos eh, hindi siya mahirap sundin eh. Subukin ninyo ang inyong sarili. So, checkin mo, inventaryo mo, subukan mo ang sarili mo, checkin mo, isa-isahin mo. Mag-inventaryo ka sa sarili mo. Huwag mo inventaryohin yung pastor mo. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganyan yung sarili na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na kung kayo itinakwil na. Kapag itinakwil ka na, ay hindi ka na mag-inventaryo. Dahil I am God na eh, ikaw ang magiging Diyos ng sarili mo eh. Hindi mo natitignan ng sarili mo, ako ba'y nagkukulang? Kasi kailangan maging attitude. Pag may nangyari sa iyong bagay, ang dapat kaya, ano ba yung nagawa kong kasalanan, Lord? Sorry, ano ba yung pakilala mo para mapagsisihan ko? Di ba nangyari yan nung Last Supper? Sabi ni Jesus Christ, merong isa sa inyo, itatakwil ako. Meron sa isa sa inyo, ipagkakanulo. Ako ba yung Panginoon? So, ang tingin agad sa sarili. Ganun ang mga apostol eh. Hindi nagtuturo agad si ano siguro ito. Siguro, ikaw ang magtatakwil. Ikaw, hindi. Tinignan agad nila yung sarili nila. Lord, ako ba yun? So, ganun tayo eh. Pag may konting error, may naganap sa buhay natin, at hindi natin maintindihan, ibig sabihin, tinutubid ka, pinapalo ka ng Diyos. Dahil mahal ka eh. Itinutubid ka. Kahit ano nangyayari na sa atin, sa ikabubuti natin yun, sabi. Sabi sa Romans 8 eh. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So lahat ng bagay ginagawa ng Diyos sa ikabubuti. Ay ano ba yung lahat ng bagay? Masama, mabuti, pangit, maganda, walang kwenta. Lahat ng bagay na naganap sa iyong masama o walang kwenta, kasalanan mo, hindi mo kasalanan ng iba, sa ikabubuti mo yan. Dahil umiibig ka sa Diyos eh. Nabubuhay ka sa Word of God. So lahat na magaganap sa buhay mo, sa ikabubuti may kababanan. Sino ba nakakaalam ng ikabubuti ng tao? Sabi sa Ecclesiastes 6:12 ba yun? Ecclesiastes 6:12. Sapagkat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Alam mo ba na kung siya ikabubuti ng anak mo yan? Meron ganun magulang eh. The mothers knows best. Sa ikabubuti mo yan. Eh sabi ninyo, sino nakakaalam sa ikabubuti ng buhay ng isang tao? Wala. So ipaubaya natin sa Diyos, kung ano man ang nagaganap dyan, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kung ano man ang nagaganap sa iyo, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Trust in the Lord with all of your, and don't lean in your own understanding. Masisira ka lang. Ang kailangan mo, Word of God lang lagi. At ang Word of God, sigurado, subok na yan eh. Walang error dyan. At ang plano ng Diyos sa atin, yung huling-huling hahantungan natin, kapayapaan at kasaganaan ng buhay at kaligtasan. So, manatili ka lang sa Diyos. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Lahat ng gagawin mo, naaayon sa Word of God. Chikin mong mabuti sa sarili mo, baka mamaya wala ka sa faith. Baka akala mo, nakatayo ka, no pala, nakabuwal ka na. Kaya ang pagsisiyasat, napaka-importante niya mga kapatid eh. Sisiyasatin mo sarili mo. Tignan mo, subukan mo. Kasi kaya nga tayo sinusubukan ng Diyos eh, para malaman eh kung ano ka talaga eh. Sabi sa 1 Peter. Amy, you have to remove your finger. Okay, just go ahead and
na ito ang inyong totoong iginagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailan ay pinadumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Mulit-muli eh. So, laging may pagsubok, mulit-muli nga eh. Paikot-ikot lang tayo sa ilang, araw-araw tayo sinusubukan, maya't maya. Mulit-muli eh. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupurit, ikaluluwalhati at kararangal sa paghahayag ni Kristo. So, yun lang ang purpose eh. Sa paghahayag ni Kristo, ikararangal, ikapupuri tayo ng Panginoong Yesus, pwede na tayong ialay sa Ama. Pwede na niya tayong ialay kasi siya yung high priest sa langit eh. Nag-aalay ang Panginoong Yesus ng panalangin at pagsamba ng mga banal sa Ama. Kaya yung every Sunday worship natin, inihahain ng Panginoong Yesus yun. Lahat ng prayers natin, inihahain ng Panginoong Yesus. At sa susunod na, tayo na ihahain. Handa na ba tayo magpahain? Pag inihain ka kasi, lulutuin, di ba? O bigas na ba tayo lahat para maging kanin? Para ihain, para kainin. Amen?